Pero salamat dahil sa basa ng Perfect Church, nagpapatuloy tayo sa itong gawain. Amen? No turning back, no turning back. Sinimulan natin hanggang sa pagmuling pagbabalik ng ating Panginoong Yesus. Manat na niya tayong gumaganap sa bagay na pinagaganap niya sa atin. Isang mabiyayang gabi po sa lahat ng mga piling kamanggagawa na nasa Zoom na po ngayon, sa platform po natin na Zoom. Amen. 26 na po tayo ngayon. Praise God, palakpakan natin ang Diyos. No? 26 na po tayo sa ating platform ng Zoom at salamat din sa ating mga tigapanguna dahil sa ubasan ng Perfect Church Worldwide Ministries. Amen. Praise God. Nakasulat pa rito kahapon, Pastor's Prayer Gathering. Ang Sunset First Watch Prayer natin ngayon ay pang 166. Amen. At salamat sa ating mga tigapanguna dahil sa kanilang kapaintulutan na patuloy natin magamit ang social media. Kaya naka-Facebook Live na po tayo ngayon. Naka-on na po at wala pa nakaka-join. Amen. Naka-on na po yung ating Facebook Live. Salamat sa ating Bishop sa buhay ng ating Spiritual Director, Bishop Joseph Nasuelo, kasama kay Pastora Glory. May 16 na po ngayon, 2026. Yung preacher din natin kaninang Don Watch. Siya pa rin ang preacher natin ngayon sa Sunset. Wow, ang sarap po, no? Talagang kabuhay paglilingkod. Ay talagang lagi tayo naka-ready. Amen. Preaching na siya ngayon sa maghapon pagtapos ngayon. Pupunta pa siya ng Ayala dahil magpipreach pa rin siya doon sa isang birthday na okasyon. Kaya hindi na po natin papakatagalan. Tawagin na po natin ang tigapagayag ng salita ng Diyos. Ang topic po na ating mapag-aaralan ay tungkol sa divine provision. How to unlock divine provision. Tinatawagan na po natin ang ating tigapagayag ng salita ng Diyos. Walang iba kundi si Reverend Jeff Amante. Next, your turn. Praise the Lord po. Good evening. Hallelujah. Sa buhay ng bawat isa. So, let's open our Bible sa Philippians 4, chapter 4, verse 10 to 19. Ang sabi po ng Philippians 4, chapter 10, verse 19. Labis ako nagagak sa Panginoon sapagkat pagkaraan ng mahaba na po sa pagpinamalas ninyo ang pagmalasakit sa alam kong hindi nyo alam, hindi ako nakakalimutan. Wala nga lamang kayong pagkakatulungan mo. Hindi ko sinasabi ito dahil sa kayo pinag-anapan ng tulong. Lutuan kong masiyan ano ba ang aking katay. Naranasan ko ang maging host. Naranasan ko yung managa. Lutuan ko sila kung paano matiyan ano man ang aking kalagayan sa buhay. Sa mabuso ko ang butong managaan ako maghirap. Ang lahat na nagagawa ko dahil sa lakas ng kaloob sa akin ni Kristo. Dahil hindi naman pinagagalak ko ang ginagawa ninyo pagtutulong sa aking mga pagkakas. At naman ninyo ang Pilipos na kaya mga iglesia ng hati ko sa hirap at ginhawa nung umalis ako sa Macedonia. Nung ako'y nagsisimula pa lamang sa pangalan ng magandang balita. Nung ako'y nasa Thessalonica na makailang ulit ding pinadalhan ninyo ako ng tulong. Hindi sa hangad kong laging tumanggap. Hindi sa hangad kong laging tumanggap ng mga kaloob, kundi ang nais ko ay makatanggap kayo ng masaganang gantimpala. Narito ngayon ang katibayan ng labis-labis kong kaloob ninyo sa akin. Higit pa sa pangangailangan ko ang tulong ninyo sa akin na hatid ni Efra dito. Ang mga ito ay katulad ng mabangong handog sa Diyos, mga alay na katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa Kanya. At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng iyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Tayo manalangin, Panginoon, samahan niyo po kami at patuloy, Lord God, ikaw po ang Diyos na sumama, Panginoon, sa buhay po namin. Papasalamat kami sa pagkakataong ito at tulungan niyo po kami, Lord, na manguna, Panginoon, ang iyong salita. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. So, narinig po ako na maayos. Amen, amen. Okay na, enough cam na kita. Okay po. So, medyo mahina po yung signal po namin. So, ang ating pag-uusapan po sa oras pong ito is all about divine provision. Okay, so lahat po tayo bilang isang mga Kristiyano,
we are excited kapag sinabing provisions. Tama po ba? So we are much very excited in that terms na pwedeng lagi natin maranasan ito in our daily lives or pwede natin to maranasan according sa ating sitwasyon. But sa buhay pa natin ito, gusto ng Panginoon sa ating buhay paglilingkod sa Panginoon, makita natin yung kanyang divine provisions or yung abundance or yung supply na ipagkakaloob sa atin ng Panginoon. Alam niyo po, isa sa pinakamagandang part ng paglilingkod ng Panginoon sa atin, yung alam mong may Diyos na tumutulong sa iyo. Amen po. Yung alam mong meron Diyos na kaantabay sa buhay mo. Sa pag sinabing divine provision, it refers to God's abundance, the supply, amen, of God that meets human needs beyond natural means or human needs. Amen. So sa buhay pa natin ito, it represents whether your circumstances is very difficulty or your situation ay nasa maganda, still si Lord ay merong provision na ipagkakatiwala o ibibigay sa'yo. Kapag sinabing divine provision, it is from the Lord. Amen. Ito ay galing sa Panginoon. So, sa buhay pa natin ito, the main part ng pagiging Diyos niya sa atin bilang isang naglilingkod sa Panginoon, bilang isang kumikilala sa Panginoon, yung mapunan ng Diyos ang lahat ng iyong pangailangan. At masabi mo, God will always providing your needs. Amen po ba? At alam niyo po kapatid, kapag sinabing tawag ditong provisions from God or divine provision, ito po ay hindi nangangulugan na kahit stable ka, hindi mo pa rin maramdaman ang Panginoon, yung supply ng Lord. Whether you are stable financially, whether you are in need, amen, if you want the provision from the Lord, pwedeng ipagkatiwala ito ng ating Panginoon. Amen po ba? Yung ultimate source of supply ng Panginoon ay hindi natin kailanman pwedeng hadlangan sa ating buhay. Kapag pinagkaloob ni Lord yung provision, kapatid, no one can hinder that kind of blessing. At sa buhay pa natin ito, ang gusto ng Lord ma-establish lang sa atin yung pagiging Diyos niya at yung pagiging limitless niya sa buhay natin ito. Amen po. Kaya sa buhay pa natin ito, yung ating tema, how to unlock divine provision. Okay, number 1 point, ang sabi ng verse 10 hanggang verse 11, to unlock divine provision, learn how to content in any circumstances. The first point, amen, learn how to content in any circumstances. Whether you are in good situation, whether kung ikaw ay nasa famine stage, whether you are in the stage of suffering, whether you are in stage of abundance, learn how to content. Amen. Kasi hindi ma-unlock ang biyaya, ang source of supply na ipagkakatiwala sa iyo ng Panginoon kung reklamador ka. Maraming reklamador na Kristiyano hanggang ngayon hindi ina-unlock yung provision ng Lord sa buhay nila. Why? Because hindi sila marunong makontent. Kapag walang pera, nakikita agad sa mukha nila. Kapatid, I have example in our church last 2 Sundays ago. 1,000 bills, tama? Yung blue bills, tama po? Sino po dito yung may hawak yung 1,000 bills? Oh, I hope meron kayo yun. Okay, if you have 1,000 bills, kapag ipapayad mo ito sa supermarket, yung 1,000 bills ay walang reaction, tama? There's no physical reaction, tama sa kanyang mukha. Pero yung nagbabayad, nagkakaroon ng reaction kapag yung pera niya ay napapalitan na ng 50 pesos, 20 pesos. Amen po. So what I mean, kahit maubos yung pera mo ngayon, dahil alam mo, na kontento ka kung ano man yung pagkakatiwala sa ng Lord, pwede kang muling i-bless ng Panginoon. Amen po ba?
To unlock divine provision from the Lord, learn how to content in any circumstances. Amen. Why? Kasi kung sila Panginoon, amen, siya yung maging accountability ng needs mo. Siya yung maging source mo sa lahat ng bagay. You should be content in what you have today. Kasi maraming tao, maraming naglilingkod sa Panginoon, they serve God because of the blessing. Paano pag wala ng biyaya ang Diyos sa buhay mo? Paano pag hindi na yung pabor ay pumapabor sa iyo? Paano kapag hindi na okay yung financial stability ng personal mong buhay? Paano na yung kapatid? May gusto ng Panginoon in whether meron ka, whether na ikaw ay nasa masaganang buhay, makontento ka. Amen. Do not ask for more because the Lord knows everything in your life. God knows everything. Whether na ikaw ay ngayon ay wala, God knows you. Amen. Ang gusto na ng Panginoon, makontento ka sa buhay na meron sa iyo. Ano nyo kapatid, yung biblical example? Amen. Na kapag sinabing God providing seemingly impossible in any situation, like for example si Elijah and the raven. Tama? O pinakain naman si propetang Elias ng mga uwak. Ang ginawa lang ni Elijah, nakontento. Doon na nakita yung impossible things ay naging possible. Amen. If we have contentment in our life, kapatid, all things are possible. Pwedeng maging posible ang lahat ng mga impossible things sa buhay mo kung makokontento ka sa buhay mo. Amen. Kasi marami po ngayon sa atin, they ask for more from the Lord, at kapag hindi na naibigay ng Diyos yun, they are mocking God, magbabago sila sa Diyos. And sometimes kapatid, you know, why the Lord, amen, hindi niya kaagad-agad binibless yung kanya mga lingkod. Hindi basta-basta na-unlock yung provision ng Lord. Kasi sinusubukan muna tayo ng Diyos kung tayo ba talaga ay aangal, kung ano yung meron sa atin, o magpapasalamat. Amen po ba? Sabi ni Pablo dito sa verse 11, maliwanag. Ang sabi ni Pablo, hindi ko sinasabi ito dahil kayo pinaghahanapan ko ng tulong. Natutunan ko ang masihan, maging ano man ang aking kalagayan. See? Amen? See that passage? Amen? Even Apostle Paul telling us today, amen, masihan ka kung ano yung kalagayan mo. Amen? And you will see the supernatural provision of God, and you will see the hand of God na patuloy nasa sayo. Amen po ba? Kaya alam nyo kapatid, sa pinakamagandang bagay na gagawin ng tao, ang makontento. Alam mo nga, makontento. Amen? Baka sa sobrang laki na ng hawak mong pera, pag nawala yan, hindi na glory yung makita sa'yo. Mukha. Amen po? If you learn to content sa buhay natin, mawalan ka man ng pagpapala, masaya ka pa din. You are praising God. Even kunin man ng Lord yung mga pagpapala sa iyo, masaya ka pa din kasi alam mo, si Lord pwede magbalik ang pagpapala. Learn how to content. Diba? So that's the number one point. The second point is, sabi verse 12 hanggang verse 13. How to unlock divine provision. Number one, learn how to content in any circumstances. Pangalawa, acknowledge God always. Okay? Acknowledge God always. Pastor, saan mo nakuha? Ang sabi dito ng verse 12 hanggang verse 13, naranasan ko ang makikahos, naranasan ko ang makikahos, naranasan ko rin ang managana, natutunan ko ang sekreto kung paano masiyan ang anuman ang aking kalagayan, ang mabusog o ang magutom, ang managana o maghirap. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas ng kaloob sa akin ng Diyos. Amen. We are pointing in that verse 13, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas ng kaloob sa akin ng Lord. Always acknowledge God in your life. If we acknowledge God na, Lord, alam ko, ikaw po mayroong karapatan pagpalain ako. Lord, ikaw po yung may karapatan tanggalin yung kahirapan sa buhay ko. Ikaw po yung may karapatan na maghari sa buhay ko. And that kind of acknowledgement
can unlock the divine provision from the Lord. Amen. Always acknowledge God. Kasi maraming pagkakataon sa buhay pa natin. Pag meron ka na, nakakalimutan mo na i-acknowledge sa Lord. Sometimes maraming ganyan. Kung di pagpapala pala, mayabang ka na. Tama? Kung di pagpapala pala, nagbabago ka na kay Lord. The more na naranasan mo ang divine provision ng Lord, magsipag ka lalo sa Diyos. Amen. Tama? Do not change sa Diyos. Always acknowledge Him as your personal supplier ng buhay mo. Amen. Acknowledge God whether you are in the midst of lack, whether you are in the midst of abundance, always acknowledge God because He is the source of divine provision. Wala nang iba. Katao, isa, dalawa, tatlo, pwede kang pagtulungan yan. Pero pang-apat, sasarado ka, di ba? Hindi ka nang i-replyan yun, baka isinson ka na lang yan eh. Pero si Lord, kapag in-acknowledge mo siya, kapatid, walang imposible sa Lord. Amen? God always meet your needs. God always pour out, amen, the blessing, amen, from heaven. Always acknowledge ka, kapatid, whether na hindi mo maramdaman pa ngayon yung miracles of God. Amen. Yung provision ng Lord, huwag mong hahayaan sa isang araw, hindi mo siya ma-acknowledge. Huwag kang papayag sa isang araw ng buhay mo na hindi mo siya mapasalamatan. Hindi mo makamtam ngayon pagpapala ng Panginoon. Pero through acknowledging the Lord, kapatid, pwedeng gumawa ang Diyos ng kahimalaan sa buhay po natin. Ayan po ba? So that's the second point. And our last point, okay, so how to unlock God's provision. Ang sabi ng 14 hanggang verse 19, share what you have. Amen. Share what you have. In terms of sharing the blessing, amen, sometimes kasi kapag ang pagpapala ay nasa iyo at hindi mo ito sinishare, hindi dadaloy o walang salitang overflowing. Amen. Amen. Dadaloy sa buhay. Amen. Through sharing, the Lord can unlock divine provision sa buhay mo. Okay? Through sharing your blessing, extend mo yung blessing mo, you are helping others. Amen. At ikaw ay nagiging pagpapala, nagiging source din ng pagpapala sa maraming bagay. The Lord will unlock divine provision sa buhay mo na hindi ka magkukulang kasi yung meron sa iyo ibinabahagi mo pa. Ayun po ba? Hindi ka umaangal na mag-share. Kasi marami ngayon nag-share, may nasasabi pa. Alam mo yun, bago ka magpapala sa iba, meron mo ng seremonyas. May sabi mo nga, hindi kayo tama, yung bago ka tumulong, marami mo ng seremonyas. Kapatid, kapag tumulong ka, mag-share ka ng pagpapala galing sa puso. Amen? Talagang ipakita mo kay Lord, ito ay galing sa puso, ito ay galing sa iyo, pinagkatiwalaan mo lang ako ng pagpapalang ito ay kaya ko pong i-share. Kahit mawalan ako, okay lang, ang mahalaga na i-share ko. Learn to share whatever you have. To unlock divine provision, learn how to share. Amen. That's the principle of giving. Amen. If you want to prosper your life, kapatid, learn to plant a seed. Amen. Learn to share. Kaya pa rin sa buhay pa natin ito, gusto ng Panginoon na maganap palagi yung pagkakataon sa buhay pa natin ito na maranasan natin yung supply ng Diyos ay hindi mauubos. Yung supply ng Diyos sa buhay yung pagpapala ay hindi mai-interrupt. Amen. Yung supply mo sa Diyos ay hindi mag-i-stop. Kasi you learn how to share whatever you have. Amen. God hates yung madamot. Because si Lord ay hindi madamot. He is a giver. Amen. Siya ay isa sa mga example kung paano magbigay. Amen. So learn how to share whatever we have today, kapatid. To unlock divine provision from the Lord, huwag ka magsasawang gumawa ng mabuti. Huwag ka magsasawang magbigay. Lalo na sa mga hindi natin kapatid sa pananampalataya o higit pa sa lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Amen. Kaya kapatid, sa buhay pa natin ito, ang buhay natin ay nakaayon sa Panginoon at ang pagpapala ay nakadepende sa Panginoon. If you want to bless your life, if you want to receive abundance, learn to share whatever you have. Ngayon pa lang, sa maliit na bagay, nagdadamot ka na, how much more pag lumaki na yan? Amen. In a small thing sa buhay pa natin ito, God
wants us to do. Amen. The word sharing. Amen po. Kaya ano man yung mga pagkakataon sa buhay natin ito, if we want to receive or unlock provisions from the Lord, third point, learn how to share whatever you have. Amen po. So ang ating conclusion, ang Diyos ay masagana nagbibigay. Sabi mo nga, ang Diyos ay masagana nagbibigay. Amen. Si Lord ay masaganang nagbibigay. Heaven knows what you need. Alam ng langit ang pangangailangan mo. At yung pangangailangan mo na yan ay on the way na. Amen po ba? So on the way na, yung provision, ang gagawin mo lang, number 1 point, parating na yung pagpapala, ang gagawin mo lang, makontento ka. Para hindi ma-interrupt ang pagpapala. Pangalawa, acknowledge God. Para yung pagpapala ay mas bumilis makuha. Pangatlo, kapag ang pagpapala ay malapit na, huwag mo ipagdadamot ang pagpapala. Amen. Learn how to share. Amen. So that's the word for the day. And salamat sa Panginoon sa making oras. Glory to God po. Let's pray. Father God, salamat po sa making oras po namin. Kami po ay nagkaroon ng pagkakataon makapakinig ng iyong salita. Give us, Lord, the heart na in everything we do ay ikaw po yung mapapurihan namin. Salamat pa sa pagkakataong ito. Binabalik pa namin yung papuri pa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po and God bless po. Amen. Amen. Tunay nga po na napakabuti ng ating Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. God is good. All the time. And all the time, God is good. good. Amen. At para naman po sa ating giving,